Matatandang nitong Marso ngayong taon lamang, isinusulong ni Senator Jinggoy Estrada ang modernisasyon para sa ating Philippine Coast Guard dahil sinabi nitong kulang na kulang ang kanilang mga assets o patrol vessels upang magpatrolya sa buong territorial waters ng Pilipinas at protektahan ang ating mga mangingisda laban sa mga puwersa ng China. At dahil nga sa nakikita ng senador na kailangang imodernisa ng ating Coast Guard, nag-file ito ng panukalang batas noong Marso na kung tawagin ay Senate Bill number 2016 na kung saan naglalayong lalo pang palakasin ang kapabilidad ng ating Coast Guard at upang matapatan ang mas naglalakihang barko at malaking puwersa ng China. Base sa nakasaad sa panukalang batas, magkakaroon ito ng budget ng nasa 50 billion pesos sa loob lamang ng 5 taon upang makabili ang ating Coast Guard ng mas malalaking barko mula sa ibang bansa, katulad na lang ng kanilang biniling Magbanwa class patrol vessel na pinakamalaking barko sa kanilang armada. Ang Philippine Coast Guard sa ngayon ang nagsisilbing frontline ng Pilipinas laban sa puwersa ng China sa West Philippine Sea dahil iniiwasan ng ating gobyerno na magpadala ng Navy warships upang dinalalo pang mas lumala ang sitwasyon at upang maiwasan na ring magpadala ng kanilang sariling warships ang China. Mas magiging malala ang sitwasyon kapag kanilang warships na ang pinadala dahil walang panapat ang Pilipinas laban dito. At kahit na mismo ang mga Rizal-class frigates ang ipapadala doon, ay wala pa ring magagawa ito laban sa mga warships ng China. Kaya sa ngayon, sinisikap na lang ng Coast Guard na bantayan ang ating territorial waters kahit na 3 lang ang kanilang malalaking offshore patrol vessels at iilan lang din ang kanilang Parola-class patrol vessel na nakikita nating palaging nakikipagharap-harapan sa mga vessels ng China. Kaya napakalaking tulong nitong ipinasang panukalang batas ni Senator Jinggoy Estrada dahil kapag mabibigyan nga ng pondong nasa 50 billion pesos ang ating Coast Guard ay matutuloy na ang kanilang sinasabing planong pagbili ng nasa 20 offshore patrol vessels na mas magpapaigting pa ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. Base sa impormasyon, nagkakahalaga ang isang Magbanwa class patrol vessel ng nasa 3.4 billion pesos, samantalang ang mga barko naman katulad ng BRP Gabriela Silang ay nagkakahalaga ng nasa 5.6 billion pesos, kasama na dito ang nasa 4 na Boracay class patrol boats at nasa 5 taong maintenance support para sa mga nasabing vessels. Ngunit nang dahil sa kamakailan lang ng mga insidente na kung saan nagiging mas agresibo na ang galaw ng China at mas lalo pang lumalaki ang kanilang presensya sa ating teritoryo, nanawagan ang Philippine Coast Guard ng mas malaki pang pondo mula sa Philippine government at sinabing kinakailangan na nila ng nasa 90 billion pesos para sa pagbili ng mas marami pang patrol vessels. Sinabi ito mismo ni Coast Guard Admiral Artemio Abo sa Senate budget hearing kasamang iba pang opisyalis ng Department of Transportation at sinabing gagamitin ang 90 billion pesos para sa pagbili ng 30 malalaking mga barko upang mas magampanan pa nila ang kanilang tungkulin lalo na sa pagprotekta sa West Philippine Sea at pag-escort sa resupply mission papunta sa BRP Sierra Madre. Hindi lang din ang West Philippine Sea ang binabantayan ng ating Coast Guard dahil paminsan-minsan ay may namamataan din na Chinese vessels sa silangang parte ng ating bansa, kaya kinakailangan nila ng maraming patrol vessels. At ayon kay Admiral Abu, bawat isang malaking vessel para sa ating Coast Guard ay tinatayang nagkakahalaga ng nasa 3 billion pesos, kaya inaasahang ang kanilang bibilhin ay katulad ng sa Magbanwa class patrol vessel na gawa ng Mitsubishi Shipbuilding ng bansang Japan. Ngunit umaasa tayong bibili ang bansa ng mas malalaking mga vessels na kayang makipagharap-harapan sa mas naglalakihang barko ng China at maraming bansa na rin ang nagpayag na tumulong sa pagpapalaki ng armada ng ating Coast Guard. Kabilang na nga dito ang bansang France at Japan at nagpahayag ang dalawang bansa na handa silang magpautang sa Pilipinas upang makamit ng bansa ang target nitong nasa 30 patrol vessels at hinihintay na lang nila ang formal na request mula sa Philippine government.
Kapag matuloy nga ang plano na ito ng Coast Guard, mapangayong taon man o sa susunod na taon, hindi magiging problema ang delivery ng mga vessels dahil nasa 6 hanggang 7 buwan lamang ang paggawa ng mga ganitong klasing barko, hindi katulad ng warships na ilang taon bago mai-deliver sa bansa. Isang halimbawa na lang nito ang mga missile-guided corvettes ng Philippine Navy na inumpisahang gawin ngayong taong 2023 at may dideliver pa sa taong 2025. Samantalang kapag inumpisahan sa ngayon ang paggawa ng Coast Guard vessels, may dideliver kaagad ito sa susunod na taon at magagamit na kaagad sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kailangan na ang mga patrol vessels sa lalong madaling panahon dahil nitong nakaraang linggo lamang ay nagprotesta na naman ang Pilipinas laban sa China matapos muntikan ng mabangga ng isang China Coast Guard vessel ang ating barko na magre-resupply sana sa BRP Sierra Madre. Ayon naman sa isang eksperto, dapat umanong alalayan muna ng Philippine Navy ang ating Coast Guard dahil hirap na hirap sila sa ngayon sa agresibong galaw ng China at kung nariyan ang ating Navy ay mas mababantayan umano ang territorial waters ng Pilipinas. Ngunit alam naman nating hindi papayag dito ang ating gobyerno kaya napagplanuhan na rin ng Philippine Coast Guard na lagyan ng malalaking armas ang kanilang mga patrol vessels katulad rin sa mga barko ng China na mayroong malalaking armas upang kahit papano ay maipakitang may kakayahan na gumanti ang mga barko ng Pilipinas kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Sa ngayon, tanging mga 12.7mm heavy machine gun lamang ang pinakamalaking armas sa barko ng ating Philippine Coast Guard, ngunit inaasahang lalagyan ito ng mas malalaking armas katulad ng 30mm autocannon o hindi kaya ang mga 57mm automatic naval weapon. Mayroon ding espasyo sa harap ang ating mga Magbanwa class patrol vessels upang paglagyan ng mga autocannons katulad ng sa mga Kunigami class patrol vessels ng Japan dahil dito binasi ang disenyo ng ating Magbanwa class vessels at armado ang mga ito ng Bushmaster 30mm autocannon. Hindi ibig sabihin na kapag aarmasan ng ating mga Coast Guard vessels ay handa nang makipagbakbakan ng ating puwersa sa West Philippine Sea at isa lamang itong pagpapakita ng lakas sa China upang hindi masyadong mabuli ang ating mga puwersa sa pinag-aagawang teritoryo. Sa ngayon, umaasa tayong agarang matutuloy ang planong pagbili ng nasa 30 patrol vessels at sana'y agarang mabigyan ito ng pondo ng ating gobyerno dahil dito nakasalalay ang kaligtasan at teritoryo ng bansang Pilipinas.